Nakaabang na rin ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa desisyon ng ICC kung pansamantalang palalayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano ang sentimiento ng mga nagtitipon-tipon dyan? Alam mo, Jiggy, nakaabang na nga sa function room ng Boko Bohol. Nasa second floor tayo ngayon. Dito yan sa may University of the Philippines College of Law ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng giyera kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa harap, Jiggy, kung makikita mo, dito muna papakita na natin, may flat screen TV kung saan mapapanood ang live stream ng open court decision hearing ng ICC sa The Hague, the Netherlands. Dito naman, Gigi, nakaabang na rin sa harap itong mga kaanak ng mga biktima. Karamihan sa kanila nakasuot ng puti at itim at may mga bitbit pang ilan na mga larawan ng kanilang mga kaanak. Gaya dito, Gigi, kung makikita mo yung ilan sa kanila, ito yung mga biktima na pinaslang sa kasagsagan ng giyera kontra droga. At ito rin po yung mga kaanak po na naghihintay, mga nanay, mga kapatid, at ang mga anak po na mga biktima ng EJK. Bitbit pa nga nila yung ilang sa mga placards na karamihan na nanawagan nga na Duterte's detention is our safety, no to interim release. Dito naman, itigil ang pamamaslang, katarungan, ipaglaban, Marcos and Duterte, panagutin, at karamihan nga sa kanila ay tutol nga doon sa samantalang paglaya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa ngayon, tahimik pa pero ramdam ang tensyon sa buong silid habang nakatutok ng lahat sa hinihintay na anunsyo mula sa ICC Appeals Chamber. Gigi. At Gio, sa panig ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, ano naman ang ginagawa nila aktibidad sa ngayon? Simula kagabi pa nga, Gigi, ay nagdaos ng vigil prayer itong mga taga-suporta ng mga Duterte. Nangyari yan sa headquarters ng PDP laban dyan po sa may Santa Mesa. Nagsama-sama ang iba't ibang reliyon para ipanalangin na pumabor naman kay Duterte ang desisyon ng ICC na sa ganun daw ay makakuha siya ng pansamantalang kalayaan, which is yun nga yung appeal naman talaga nila sa ICC. Ilan sa mga dumalo, sina dating MED Secretary Alfonso Cusi, dating Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao, at dating LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra. Yun naman po, Gigi, at sa mga kakapanood lang sa atin sa USL, una sa lahat live ngayon sa online at maging sa Free TV ay nagdaos ng vigil prayer itong mga taga-suporta ng mga Duterte dyan po sa headquarters ng PDP laban sa Santa Mesa, Manila. Pero dito naman po ngayon sa may Boko Bohol sa University of the Philippines College of Law sa Diliman, nagtipon-tipon naman itong mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa kasagsagan ng giyera kontra droga. At nandito na rin yung ilan sa mga miyembro ng mga human rights groups at umaasa nga sila na hindi papaboran o hindi kasatigan yung apela ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Gigi. At Gio, maliban doon sa mga kaanak ng mga naging biktima ng war on drugs, no, dyan sa likuran mo, meron bang ibang mga, kumbaga, mga personalidad o mga guro ng mga law professor na nandyan din, nag-aabang dito sa magiging desisyon ng ICC? Kasi nakikita ko dyan sa likuran mo yung mga ibang kasamahan natin sa media. Nakikita ko yung ibang mga parang mga membro ng FOCAP na nandyan din, mga foreign press correspondent. So, marami-rami yung nag-aabang talaga, no? Kasi itong napakalagang magiging desisyon ng ICC, Gio. Yes. Kanina nga nakita na rin natin na dumating na rin si ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, pero sa ngayon we can't seem to find her. Pero ongoing din kasi yung mga interviews niya sa mga kasama natin sa media. Pero sa ngayon, tahimik lang muna dito sa loob ng silid habang okay, so now, ma'am, attorney, sorry, I'm Gio from TV5. We are live now on una sa lahat. Oh, ito, magsasalita lang muna si Attorney Cristina Conti. Pakinggan po natin. Gigi, if you don't mind, pakinggan natin yung konting speech lang ni Attorney Cristina Conti. Tandang ako po, medyo may nila. Positive ba na mali? 17 minutes na po tayo nakabantay. Pero ang alam ko po kanina ay papapasok na rin naman doon sa gallery kasi, sa public gallery. Pwedeng pumasok yung publiko
first come, first serve. At meron kaming balita kasi pwede po mag-gather sa labas ng ICC. Ang unang nakapag-apply po ng permit ay mga supporter po ni Duterte. Kaya ang Duterte Panagutin Euro ay tatry po nila makapasok lahat doon sa mismo courtroom, doon sa public gallery. Yung po yung Duterte Panagutin Euro, pero gusto ko pong kilalanin lang briefly yung nandito po ang Duterte Panagutin Philippines. Ang ating po supporters ay Okay. course. So, Kilalanin po GG, natin sa ngayon ay nagsasalita si ICC Assistant Counsel, Christina Conte, Roberto regarding lang muna doon sa ongoing na nangyayari doon sa The Hague, sa ICC headquarters mismo. Sa ngayon ay sabi niya nga ay nag-aabang na rin ngayon yung mga taga-suporta at anti-Duterte group sa ICC. Pero ngayon may konting delay pa. Hindi pa natin alam kung ano yung nangyayari. Pero so far, okay, Jiggy, balik muna sa'yo. At ito nga, no, pinapaliwanag ni Attorney Conti kung yung mga kumbaga pagiging audience dun sa desisyon na ito ay una-unahan. So sinasabi niya kanina na itong mga membro ng pro-Duterte group ay nauna daw mag-apply doon sa mga naging biktima, yung mga pamilya ng yung antay naman. So binabanggit po niya mga kapatid, yung mga grupo na nandoon sa Bohol ngayon sa Law Center ng UP Diliman. At ito po, nag-aabang sila. Meron silang malaking screen doon at anytime ay maaaring lumabas sa desisyon ng ICC. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.